Maganda at mapagpalang araw, DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang San Diego Zoo sa California, Amerika ay isa sa pinakasikat na zoo sa buong mundo. Ito ay 40 hectares ang laki at libo-libong mga hayop mula sa iba't ibang parte ng mundo, kabilang na nga ang mga ilang endangered species ang matatagpuan dito. Milyong-milyong tao ang nagpupunta sa San Diego Zoo at sikat nga ito dahil ang mga hayop ay nasa kulungan na parang hindi. Ang mga kulungan kasi ay inakma sa landscape at natural nilang habitat. Halimbawa, ang mga kulungan ng leon ay nasa lupa, maraming punong kahoy at mga bato. February 13, 1971, may nadagdag na hayop sa San Diego Zoo. Isang baby orangutan ang ipinanganak sa zoo ng mag-asawang orangutan na si Maggie at Bob. Ang baby orangutan ay pinangalanan na Ken Allen. Hango nga ito sa pangalan ng dalawang zookeepers na si Ken Willingham at Ben Allen. Ang dalawang zookeepers na ito ang nag-alaga kay Ken hanggang sa kanyang paglaki. Nang bata pa si Ken Allen, ang nanay niya na si Maggie ay hindi na siya naalagaan ng mabuti dahil isang beses ay muntika na siyang madaganan. Kaya naman nagdesisyon ang San Diego Zoo na ihiwalay na si Ken sa kanyang ina at magkaroon na ito ng sarili niyang kulungan. Naka-adjust naman agad si Ken sa kanyang bagong tirahan at sa aruga ng mga zookeepers. Tulad ng ibang klase ng unggoy o apes, masasabi nga na ang orangutan na si Ken ay matalino at mahilig makihalubilo mapakapwa unggoy o tao. At dahil bata pa si Ken, medyo malikot ito at makulit din. At isang gabi nga ay may ginawang kalokohan si Ken. Sarado na ang zoo at umuwi na ang mga zookeepers. Para nga masigurado ang kaligtasan at kaayusan sa zoo, karamihan ng mga hayop ay inilalagay sa loob ng cage tuwing gabi. Kasama na nga dito ang orangutan na si Ken. Pero ayaw ni Ken na nasa kulungan dahil ito ay maliit at masikip para sa kanya. Hindi katagalan ay natutunan na ni Ken na tanggalin ang mga tornilyo sa kanyang cage para pakawalan ang kanyang sarili. Matapos ngang makakawala sa cage ay nag-ikot-ikot siya at naglaro sa kanyang nursery o space sa zoo. Kinaumagahan, dumating ang mga zookeepers at nakita nga nila si Ken na naglalaro at sa tabi nito ay ang dismantle niyang cage. Akala ng mga zookeepers ay sira lang ang cage o mali ang pagkakabit nito, kaya naman binuo at inayos lang nila uli ang metal cage ni Ken. At nang kinagabihan nga ay inilagay lang ulit nila si Ken sa kanyang cage. Pero pinapanood pala ni Ken ang mga zookeepers habang binubuo nila ang kanyang cage at natandaan niya kung paano ito binuo. Kaya naman nang kinagabihan ng araw na iyon ay tinanggal lang ulit ni Ken ang screw sa kanyang cage para makakawala at naglaro ito buong gabi. At nang malapit na ngang mag-umaga, alam ni Ken na parating na ang mga zookeepers. Kaya naman pumasok si Ken sa kanyang cage na bukas pa at pagkatapos ay binuo niya uli ito at ikinulong ang sarili na parang walang nangyari. Sa ganitong paraan ay hindi nga mahahalata ng mga zookeepers ang kanyang kalokohan na tumatakas siya sa gabi. At kapag nag-uumaga na nga at dumadating ang mga zookeepers, naaabutan nila si Ken na nasa loob ng kanyang cage, tahimik lang na nakaupo na parang andun lang siya buong gabi. At ang gawain na ito ni Ken ay nagpatuloy ng ilang gabi. Tatanggalin niya ang mga screw ng kanyang cage at maglalaro sa kanyang nursery. Bago mag-umaga ay bubuin ulit ni Ken ang kanyang cage at ikukulong ang sarili niya na parang hindi siya lumalabas ng kanyang cage. At para nga kay Ken, smooth na smooth ang kanyang plano dahil hindi nga nalalaman ng kanyang mga zookeepers ang kanyang ginagawa tuwing gabi. Pero may nakalagdaan na isang maliit na bagay si Ken at hindi katagalan nga ay nabuko siya ng kanyang mga taga-alaga. Isang araw, napansin ng mga zookeepers na bagamat nasa loob ng kanyang kulungan si Ken, pagdating ng umaga nakita nila ang mga laruan ni Ken na wala sa lalagyan kung saan nila inililigpit ito tuwing gabi. At may kutob na nga ang mga zookeepers kung ano ang nangyayari. Kaya nga ng gabi na iyon ay nagpanggap ang mga zookeepers na sila ay uuwi na. Nilagay nila si Ken sa kanyang cage at nagpaalam kunwari sa orangutan. Nagtago at tahimik lang nakaupo sa labas ng nursery ni Ken ang mga zookeepers. Nagantay sila at hindi katagalan ay tama nga ang kanilang hinala. Nakarinig sila ng ingay sa nursery ni Ken at ilang sandali nga ay sinilip nila ito.
Nakita ng mga zookeepers si Ken na dinedismantle niya ang kanyang cage at si Ken ay masayang naglaro sa labas ng kanyang kulungan. Huling-huli sa akto si Ken ng mga zookeepers. At dahil dito, gumawa ang mga zookeepers ng mas matibay na cage para hindi na ito matanggal pa ni Ken. Pero ang hindi alam ng mga zookeepers, umpisa pa lang ito ng marami pang kalokohan ng orangutan na si Ken Allen sa loob ng zoo. Lumipas ang ilang taon, si Ken ay lumaki na ng husto at pwede na siyang ipakita sa publiko. Inilagay si Ken sa gitnang party ng zoo at hindi kalaunan ay may ginawa agad siya na kalokohan. Isang araw, ang mga film crew ay nagsushooting kung nasaan ang mga gorilla. Kapitbahay lang ni Ken ang mga gorilla na ito at tila naiinggit si Ken at nagagalit sa mga gorilla. Binabato ni Ken ang mga gorilla ng maliliit na bato. At kapag wala na siyang batong magamit, ang susunod na ipinangbabato ni Ken sa mga gorilla ay ang kanyang sariling dumi. Nakita din si Ken na gumagawa ng hagdanan gamit ang mga sanga-sanga at gagamitin niya ito para umakyat at bumaba sa pader ng kanyang kulungan. Walang kasama si Ken sa kanyang tirahan sa zoo, kaya nagpa siya ang zookeeper na baka sakaling makatulong sa pag-uugali ni Ken kung magkakaroon siya ng mga kasama sa kanyang kulungan. Kaya naman isinama sa kulungan ni Ken ang 2 babaeng orangutan at isang lalaking orangutan na ang pangalan ay Otis. Sa mundo ng Animal Kingdom, kapag ang 2 lalaki ay napapalibutan ng mga babaeng hayop, madalas nagiging magkaribal ito at magkaaway. Di katagalan nga ay hindi na naging maganda ang pakikitungo ni Ken kay Otis at palagi ngang nag-aaway ang 2 orangutan na nauuwi sa sakitan. Agad na inalis ang mga kasamang orangutan ni Ken sa kanyang kulungan kabilang na si Otis para matigil na ang gulo at naiwan na naman si Ken mag-isa sa kanyang kulungan. Pero matatandaan nga na kapag si Ken ay mag-isa lang sa kanyang kulungan, siya ay tumatakas. Kaya naman tila nagplano ulit ng pagtakas si Ken at isang araw nga ay isinakatuparan na niya ito. June 13, 1985, ang 14-year-old na orangutan na si Ken Allen ay nagawang akyatin ang pader ng kanyang enclosure at matagumpay na nakalabas. Matapos ngang makakawala ay nagpalaboy-laboy lamang sa loob ng zoo si Ken habang may mga bisita o mga tao sa loob ng zoo. Tila wala naman siyang pakialam at tinitingnan lang niya ang kapwa niya mga hayop tulad ng elepante at giraffe. Hindi naman aligaga o agresibo si Ken. Sa katunayan, gusto ni Ken ang atensyon na nakukuha niya mula sa mga bisita sa zoo. At maya-maya pa ay nalaman na nga ng mga zookeepers na nakatakas si Ken. Sila ay nag-alala dahil si Ken ay isang hayop pa din at anumang oras ay pwede siyang maging agresibo at makasakit ng mga tao. Maaari sila kasing mapilitang gumamit ng matinding puwersa para kay Ken at nang mapigilan siya dahil likas na malakas ang mga orangutan. Pero wala namang naging aberya ng matandon na ng mga zookeeper si Ken. Mabait siya at masayang sumama sa mga zookeeper at bumalik sa kanyang sariling enclosure. Bagamat wala namang naging problema o nasaktan sa pagtakas ni Ken, hindi naman mapigilan ang mga staff ng zoo na mag-alala dahil hindi nga magandang balita na ang isang hayop sa zoo ay nakakatakas. Pero kabaliktaran ang nangyari. Imbis na maging negatibo ang reaksyon ng mga tao, naging parang bayani o artista pa ang orangutan na si Ken Allen. Lumabas sa mga balita ang kanyang pagtakas at halos lahat ay naging interesado sa unggoy. Kaya naman lalong dumami ang mga taong bumibisita sa zoo para personal siyang makita. Dali-dali namang hinigpitan ang seguridad sa enclosure ni Ken ng San Diego Zoo. Naglagay sila ng sapa sa paligid ng kanyang kulungan at tinaasan ang pader ng 250 feet. Sigurado na nga sila na dahil sa pagbabago sa kanyang kulungan, hindi na makakatakas pa si Ken sa kanyang tinitirhan. Mukhang epektibo naman ang ginawa ng mga zoo, pero nagulat sila nang may mangyari na naman ng July 29, 1985. Wala pa kasing 2 buwan ang unang pagtakas ni Ken ay nagawa na naman niyang ulit makalabas sa kanyang enclosure. Baliwala ang sapa at ang napakataas na pader para kay Allen. Siya nga ay may timbang na 250 pounds o katumbas ng 113 kilos, pero nagawa pa rin niyang makatakas. Matapos niyang makatakas ay inulit lang ulit ng unggoy na magpalaboy-laboy sa loob ng zoo. Nagpupos pa nga siya para makuhanan ng mga litrato kasama ang mga taong bumibisita sa zoo. Pero tila may isang bagay na gustong gawin si Ken kaya siya lumalabas ng kanyang kulungan. Dali-dali namang tumakbo ang mga zookeeper para hulihin ulit si Ken sa pangalawang pagkakataon.
Pero sa pagkakataong ito na tumakas si Ken, imbis na simpleng sightseeing ang kanyang ginawa, nakita nila ito sa isang enclosure kung nasaan ang dati niyang kasamang si Otis. Kumukuha ng bato si Ken at binabato niya ang karibal niyang si Otis. Tila kasi hindi nakalimutan ni Ken ang kanyang galit kay Otis. At nabalita nga ulit ng media ang ginawang pangalawang pagtakas ni Ken at lalo pang dumami ang mga tao na pumupunta sa San Diego Zoo para lang makita si Ken. Bagamat lumalaki ang kita ng zoo dahil kay Ken, hindi naman maiwasan ang labis nilang pag-aalala dahil tila lahat ay ginagawa na nila pero nakakatakas pa din si Ken sa kanyang enclosure. Kaya naman para sa kaligtasan ni Ken, ibang hayop at ng mga tao sa zoo, nagpasya sila na higit pang pagtibayin ang seguridad sa enclosure ni Ken. Pansamantala nilang ikinulong si Ken sa isang pen na mayroon lamang black and white na TV at iisa ang palabas. Habang si Ken ay nanonood ng TV at ang mga staff ng zoo ay inaayos ang kanyang kulungan, mas lalo pang dumami ang nakaalam sa pagtakas ni Ken. Tila naging icon si Ken sa harap ng publiko. May mga nagbebenta ng mga t-shirt na may mukha ni Ken at may mga car sticker na nagkalat sa buong San Diego, California. Nagkaroon din ng fan club si Ken na ang pangalan ay The Orangang. At ang kakaiba sa lahat, gumawa ng isang kanta ang isang psychiatrist na si Dennis Gersten at tinawag niya itong The Ballad of Ken Allen. Binansagan nga si Ken ng media na Harry Houdini ng mga zoo. Habang si Allen ay naka-quarantine, nagpaplano na ang San Diego staff kung paano pagtitibayin ang kanyang enclosure at seguridad. Nilagyan nila ng electric fence ang bagong kulungan ni Ken. Nag-hire pa ng professional rock climber ang zoo para alamin kung saan nakakakapit si Ken kapag siya ay umaakyat ng kanyang fence. Sa tulong nga ng rock climber na ito ay nagawang takpan ang mga butas sa pader at pinakinis nila ito para hindi na talaga makaakyat si Ken ng fence. At dahil napagtanto na ng mga zookeeper na kaya tumatakas si Ken sa kanyang kuta ay dahil mag-isa lamang siya. Kaya naman isinama ulit ang mga babaeng orangutan sa kulungan ni Ken at si Otis ay hindi na nila sinama dahil nga mortal silang mag-aaway. Matapos ang mga renovation ay ibinalik na si Ken sa kanyang upgraded na kulungan kasama ang dalawa pang babaeng orangutan. Pero hindi lang ito ang ginawa ng mga zookeeper. Naisip din nila na alam ni Ken kapag may zookeeper sa paligid at sa mga oras na hindi niya nakikita ang mga ito, dun siya tumatakas. Kaya naman bilang parte ng sinasabi nilang guerrilla tactics, ang mga bantay ni Ken ay hindi nagsusuot ng zoo uniform at sa halip ay nakabihis silang sibilyan o tulad ng mga suot ng mga bisita sa zoo. Sa ganitong paraan, magtangkamang tumakas si Ken ay siguradong mahuhuli o mapipigilan agad siya dahil hindi niya alam na may zookeeper pala sa paligid. At mukhang naging epektibo naman ang mga ginawang pagbabago ng San Diego Zoo sa kulungan ni Ken. Tila nga nanahimik na si Ken, pumirme na sa kanyang lugar at kahit minsan ay hindi na nga nagtangkang tumakas. Pero isang araw ay nakakita ng crowbar si Ken. Naiwan daw ito ng construction worker nang ginagawa ang renovation sa kanyang fence. Kinabahan ang mga zookeeper dahil mahirap nga namang lapitan ang isang orangutan na may hawak na matigas at mahabang bakal. Sa kabutihang palad ay binitiwan din naman agad ito ni Ken at binato sa tabi. Kaso, napulot naman ito ng kasama niyang orangutan na si Vicky. Hindi naman nag-alala ang mga zookeeper dahil si Vicky ay mas mabait at tahimik kumpara kay Ken. Pero hindi katagalan, nakarinig na lang ng malakas na crack ang mga zookeeper sa kulungan ni Ken. Nakita nila na binasag na ni Vicky ang viewing glass ng kanilang kulungan. Kaya siya ay nakalabas ng fence. At si Ken nga ay kasunod niya ding lumabas sa fence. Paniwala nga ng ilan, ang master escape artist na si Ken ay tinuruan si Vicky kung paano sila tatakas. Pero agad din naman silang nahuli at binalik sa kanilang fence. Agad namang inayos ng zookeeper ang mga salamin at sinigurado nga nila na wala ng ibang mga gamit na pakalat-kalat sa loob ng fence na Vicky at Ken. Lumipas nga ang panahon at mabait naman si Ken. Pero kahit na pinagtibay ang pader ay nakita ng mga zookeeper na tinangka ni Ken na akyatin ang pader. Naakyat ni Ken ang pader pero dahil electric fence ang tuktok nito, nakuryente ito ng bahagya kaya naman bumaba siya agad. At mukhang hindi na nga talaga makakatakas pa si Ken at nanahimik na ito. At kalaunan nga ay nagkaroon na ng anak si Ken at Vicky. At ang balita nga sa media,
Pamilyadong tao na si Ken kaya titino na ito. Pero mukhang nag-aantay lamang pala ng tamang pagkakataon si Ken. Matapos kasi ang 2 taon, natsyempohan niya na natuyo ang sapa sa katabing pader ng kanyang kulungan dahil nasira ang pump. At sakto din na maintenance naman ang electric fence kaya ito ay nakapatay. Isang palaisipan nga sa mga zookeepers kung paano nalaman ni Ken ang petsa ng maintenance at naka-off ang electric fence. Dahil dito, dali-daling inakyat ni Ken ang pader ng kanyang enclosure at nakatakas nga ng tuluyan. At hindi pa rin talaga nagbago si Ken. Nagpalaboy-laboy siya sa zoo at nagpapapicture sa mga bisitang tao. Tuwang-tuwa nga ang mga tao dahil nakita nga nila ang pagtakas ni Ken at nakasalumuhan nila ito. Kung dati ay pag nakikita ni Ken ang mga guards at zookeepers ay kalmado siya, tila nagbago si Ken. Kapag nakikita niya na ang mga zookeepers na hinahabol siya, ay kumakaripas din siya ng takbo papunta sa mga leon. Chini-cheer pa nga ng mga tao si Ken habang siya ay umiiwas at tumatakbo palayo sa mga zookeepers. Ito na nga ang pinakamalayong narating ni Ken sa loob ng San Diego Zoo. Nabahala naman ang mga staff sa zoo dahil baka maging ulam si Ken kapag siya ay pumasok sa lungga ng mga mababangis na leon. Pero sa kabutihang palad, matapos ang 3 oras na habulan ay nakabalik sa kanyang enclosure si Ken. Muling inayos ng mga zookeepers at pinagtibay ang enclosure ni Ken para hindi na ito makatakas pang muli. Bagamat marami nang nagbago at mas matibay na ang enclosure, ang 2 bagong kasama ni Ken na si Jane at Kumang ay sumunod sa yapak ni Ken. At isang araw nga may nakita si Jane na isang mahabang stick na panlinis ng salamin. Naiwan daw ito ng tagalinis at hindi nakuha. Ginamit ni Jane ang mahabang stick, nakaakyat ng pader at nakatakas. Nag-ikot-ikot siya sa zoo at kumain sa loob ng kantin ng mga staff. Hanggang sa nakita nga siya sa lugar ng mga flamingos at kailangan gamitan ng isang gamot para mahuli. Nakatakas din si Kumang sa kulungan pero malumanay namang itong nagpahuli at tahimik na sumama sa mga zookeeper para bumalik sa enclosure. Pero gusto ata ni Kumang na pantayan o higitan ang kanyang master na si Ken Allen. Nakatakas uli si Kumang ng 2 beses at nagawa ito ng orangutan sa pamamagitan ng pagsira ng electric fence gamit ang mga sanga. Sa una niyang pagtakas ay nakita si Kumang na naglalaro sa guarding bed at ginamitan ng pampakalma para mahuli. Sa pangalawang pagtakas naman ay nakita ito sa lugar ng mga monkey. Nang huhulihin na nga siya ng mga zoo staff ay umakyat siya sa bird swankery at ginamitan uli siya ng pampakalma para mahuli. Tila nabartulina na nga ang 3 orangutan matapos ang mga pangyayari. Kinailangan na nga ang pagtibayin ang mga kulungan at enclosure sa zoo para hindi na talaga makatakas si Ken at ang kanyang mga kasama. Inabot na nga ng halos milyong-milyong piso ang halaga ng pagpapaayos sa kanilang kulungan dahil sa pagtakas ng mga orangutan na si Jane at Kumang. At matapos ngang maayos ang mga kulungan ay wala na talagang nangyaring pagtakas. Hindi na nagbalak si Ken at ang kanyang mga kasamahan na tumakas. At tuluyan na ngang nagpakabait si Ken. Pero taong 2000 may kakaibang napansin sa pagkilos ni Ken ang mga zookeepers. Naman, pinatingnan nila ito sa doktor at napag-alaman na mayroong B-cell lymphoma o isang uri ng cancer sa dugo si Ken. Nung una ay hindi na bahala ang mga doktor dahil bata pa naman daw si Ken at maaari pang labanan ng sakit. Pero saglit lamang na panahon ang lumipas ay lumala ang kondisyon ni Ken at noong December 1, 2000, sa edad na 29 years old ay namatay si Ken Allen. Labis ang pagkalungkot ng San Diego Zoo sa kanyang pagkamatay. 29 years si Ken Allen sa loob ng zoo at kahit na tumatakas ito ay puro masasayang alaala ang kanyang iniwan. Ginawa ng plaka si Ken sa zoo bilang pagkilala at pagbigay respeto sa naging kanyang kontribusyon sa San Diego Zoo. Ang mga orangutans tulad ni Ken Allen ay likas na mabait at matalino. Pero sila ngayon ay idineklara ng critically endangered species. Tinatayang mayroon lamang 50,000 to 65,000 na mga orangutans ang nasa kagubatan at nasa 2 hanggang 3,000 ang pinapatay kada taon. At kung hindi nga mapipigilan ang pangyayari na ito sa loob ng 50 years ay baka tuluyan na silang ma-instinct. Kaya naman, palagi po nating pangalagaan ang ating kalikasan at maging mabait sa kahit anong uri ng hayop. Napakalaking tulong ng mga hayop sa ating mundo.
Ikaw, nabilib ka ba sa kwento ni Ken Allen sa kanyang pagtakas? Tingin niyo ba kung naging tao siya ay mababansagan din siyang isang henyo? O posible kayang mahina lang mag-isip at dumiskarte ang mga zookeeper sa zoo kahit nahamak na mas matalino dapat sila kaysa sa hayop? Dahil ang pinagtataka nga ng karamihan ay bakit nagagawang makatakas ni Ken Allen sa kanyang kulungan. Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!